Papaano malalaman ang Antichrist sa modern world? Yan. Hi there mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Pastor Ariel here. Yan po yung katanungan ng ating mahal na kapatid. Sabi niya, paano daw malalaman natin yung Antichrist, no? Dito sa kapanahunan natin ngayon. Paano nga ba natin malalaman? Pag-usapan po natin yan, mahal kong kapatid. At isa yan sa mga katanungan na madalas, na pupuno ng takot ang mga tao o speculation at curiosity. Pero bilang isang kapwa lingkod ng Diyos na nakapagturo ng salita ng Diyos, nais ko pong dalhin tayo ngayon, hindi dun sa haka-haka, kundi sa malinaw na katotohanan pagdating po sa salita po ng Diyos. Una po sa lahat, gusto ko lamang pong linawin, mga mahal kong kapatid, na ang Antichrist hindi lang po isang tao sa hinaharap. Ayon po sa book of 1 John chapter 2 verse 18, marami na pong antikristo ang nagsilitaw. Ano po ibig sabihin yan? May espiritu na ng panlilinlang na kumikilo sa kasalukuyan. Hindi lang po sa mundo, kundi minsan nga sa loob mismo ng relihiyon o minsan sa loob ng iglesia. Ngayon, ano pong ibig sabihin yan, mga mahal kong kapatid? Ang anti ay hindi lamang po against Christ. Pwede rin po yan na in place of Christ. Ang ibig sabihin po niyan, anumang bagay na kumokontra kay Kristo Jesus o pumapalit sa Panginoong Hesukristo ay may espiritu po ng Antichrist. Ganun pong ibig sabihin nun. Okay? Ito po yung pinaka-subtle at pinaka-delikadong anyo na sa modernong panahon po natin. Marami pong tao ang nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Yan, okay. I believe in God. God is love. Pwede pong sinasabi po yan. Pero pansinin po natin, wala ang Panginoong Hesukristo sa usapan. So, dito po tayo dapat maging mapanuri, mga mahal kong kapatid. Dahil ayon po sa Biblia, ang Panginoong Hesukristo po ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi po nakikita. So, it says in the book of Colossians chapter 1 verse 15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. At sabi din po ng writer ng Hebrews chapter 1 verse 3, siya ang eksaktong representasyon ng kanyang kalikasan. So, ano pong ibig sabihin nun? Kung gusto mong makilala ang Diyos, kailangan mong makilala ang Panginoong Hesukristo. Ganun po yun. Kaya, bilang isang pastor, hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ng malinaw ito, mga mahal kong kapatid. Hindi sapat na sabihin mo na kilala mo ang Diyos kung wala ka namang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at hindi siya ang sentro ng buhay mo. Dahil ang Diyos po na hiwalay kay Jesus ay hindi po Diyos na pinapahayag po ng Biblia. Yes, mahal kong kapatid. Yung modern day Antichrist, hindi po yung sinasabi na walang Diyos, hindi po ganon. Actually, minsan po, ang sinasabi ng mga Antichrist is, may Diyos, pero hindi kailangan ang Panginoong Hesukristo. Yan po ay deception. Mukhang tama, may Diyos Mukhang spiritual, mukhang acceptable, pero kulang yun, mga mahal kong kapatid. At ang kulang na katotohanan ay nagiging maling katotohanan, mahal kong kapatid sa Panginoon. Makikita natin ito sa maraming paraan sa kasalukuyang panahon. You can try to observe. Mga teaching na all paths lead to God, yung motivational messages na believe in the higher power, yung relihiyon na kinikilala ang Diyos pero tinatanggihan ng Panginoong Hesukristo. Yung Christianity na puro activity pero walang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yung lahat ng paniniwala at relihiyon tama. Okay, play safe. May mga ganon for the sake of sales. Para lamang po mabili yung programang ini-introduce. Okay, you all believe in God. Pero pagdating sa Panginoong Hesukristo, hindi kasama yan. Ganun po yung mga atake ng Antikristo sa ating kapanahunan. Play safe na hindi kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Pero sinasabi ng Panginoon, whoever is not for me is against me. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So may mga tao na pwedeng sinasabi nila na laging my God, pero wala ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Mga mahal kong kapatid, I want you to remember this. Hindi mo tunay na mauunawaan ng pag-ibig ng Diyos kung hindi mo ito makikita sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo lubos na maiintindihan ang kabanalan ng Diyos kung hindi mo ito makikita sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tamang tanong po ay hindi lang po yung naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi po yun Ang mas mahalagang katanungan, mahal kong kapatid, kilala mo ba ang Diyos sa pamamagitan
ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung aking reminder and warning po sa ating mga minamahal na kapatid. Ang pinakamalaking panganib po ay hindi yung makilala mo ang Antichrist sa hinaharap eh. Okay? Ang pinakamalaking panganib po ay unti-unti mong mapalitan ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay nang hindi mo napapansin. Yun ang delikado. Kaya suriin po natin ang ating mga sarili. Yes, ikaw ngayon na nanonood. Yes, ikaw ngayon mahal kong kapatid sa Panginoon. O ikaw kung wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo, this is the right time for you to start accepting Him. Siya ang buhay, ang sabi niya. Siya ang katotohanan at siya ang daan. Walang buhay pag wala ang Panginoong Jesus. Walang katotohanan apart from Him. Right? Ang tanong ko sa iyo, mahal kong kapatid, ang Panginoong Jesus ba ang sentro ng buhay mo? Ang pananampalataya mo ba ay tunay na relasyon o routine lang? Ang sinusunod mo ba yung katotohanan o yung kung ano lang yung uso sa ating kapanahunan? Mahal kong kapatid sa Panginoon, napakalinaw po ng katotohanan. Hindi sapat na kilala mo ang Diyos sa isipan mo lang. Kailangan mong makilala ang Panginoong Jesus sa iyong puso. Dahil ang nakakakilala sa Panginoong Jesus ay nakakakilala sa tunay na Diyos. At ang tumatanggi kay Hesukristo ay hindi pa lubos na nauunawaan kung sino ba ang Diyos sa kanyang buhay. And as I end, ito po yung aking panuwagan sa atin. Yes, wag lang tayong maging God-centered sa salita. Yes, maging Christ-centered tayo sa tunay na buhay. At kapag tunay mong nakilala ang Panginoong Jesus, hindi ka basta malilinlang ng anumang nagpapanggap at nagpapakilalang siya ang Diyos. I hope tayo po'y natuto. If you find this helpful, kindly share to all your friends. If you have questions, feel free to comment down sa comment section. Once again, Pastor Ariel here reminding everyone to stay shining and remain amazing.